Tapos na ang boxing. Wala na. Iyak na si Tamba. Eto, kakapasok lang. Yung motion for reconsideration po ng House of Representatives, walang effect daw. Tapos na. Wala nang magaganap na impeachment kay VP Sara. O eto, iyakan na. Ayan na. Malinaw oh. Di ba? Talaga naman hindi pa rin kayo nakamove on ha. O eto, basahin po natin. Sinare po ni Rowena Guanzon. Ang sabi diyan, immediately executory. Siguro naman naintindihan po ni Tambayan. The Supreme Court on Tuesday stressed that the ruling declared unconstitutional the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte should be enforced immediately. Ano ang pinagtatalunan nyo dyan? Utos na po ng Supreme Court yan. In a press release, SC Mouthpiece Attorney Camille emphasized that the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, eto na, has no effect on the immediately executory nature of the July 25 decision. Wala na. Tapos na. Tapos na ang boxing. Mag-iiyakan na. Ayawan ko lang anong mangyayari niyan bukas ha. The SC and Bank ruled that the impeachment complaint was void for violating the 1-year ban and due process requirements. Malinaw. Tsaka napaka-easy nang intindihin yan, di ba? Kahit hindi ka abogado, kung naipaliwanag naman ng maayos kung ano yung dahilan, kung bakit kailangang i-dismiss yung impeachment complaint kay VP Sara Duterte, dapat nating sundin. Respeto din pag may time. This decision is immediately executory. O paano yan? Tapos yung tatlong na kasuhan ng indirect contempt, o paano yan? Di ba? May nilabas din kanina na sumagot kayo doon. Sila Gadon, sila sino ba yun? Basta ganon, tsaka ganon, o sino ba yun? Hindi ko na maalala kung sino-sino yung mga yun. Basta si Gadon yung kilala ko doon. At ito pa ang panoorin po natin ang pahayag po ni Senator Bato de la Rosa. Ito yung video. Hi, sir. Sir, kumusta? Pero po, sila po muna kayo mag-decide bukas kasi may motion for reconsideration pa sa Supreme Court. Depende yan kung anong magiging mga motions na lalabas bukas sa plenaryo. Kung merong mag-motion na desisyonan na, then pagbutukan. Depende yan kung anong mangyari. Pero sa inyo, sir. May part ako, wait and see lang ako kung anong lalabas sa mga punto doon sa magkakaroon ng debate. And of course, ready na ako sumakay. Gano'n po kayo kahanda for tomorrow, sir? Nabasa niyo na ba yung AC decision? Binasa ko yung Supreme Court ruling twice. Ilang pages yun? 27, sir. 27 kaso hindi ko lang mamemorize. Tanda na ako eh. Pero ready kayo, sir, ready kayo sa debate. Sir, ready kayo sa debate bukas, sir. Well, ready na ako. Okay, hindi naman ako nagmamagaling-galingan. Kundi may mga punto lang din tayo na mapalabas. Depende sa mga puntos na ilalabas nila. And that would be a debate. But you will move to dismiss. Move to? Dismiss. Dismiss. I'm not sure. Makikinig muna ako bukas kung ano. At hindi lang naman ako pwede mag-motion to dismiss, di ba? Hindi lang naman ako. Marami naman yan. Pero your stand is to dismiss, tama, sir? It never changed. It never changed. Dahil Supreme Court na nga nagsabi niya. Bakit hindi pa natin sundin na Supreme Court? Diba? Supreme Court is the final arbiter. So, sundin na. Sir, with the guidance of the Holy Spirit, kung mabaliktad yung Supreme Court ruling, kung sakali, yun ang binabanggit ni Tito Sen. Kung halimbawa, bawiin ng Supreme Court yung ruling nila sa LR na Tumabor sa LR. Yes. Depende sa magiging action, na legal action na sila. Usapan ulit yan. Pero tingin niyo po ba, dapat ituloy na bukas o hintayin muna yung magiging decision ng doon sa appeal? As I have said, I'm not over-eager to move for dismissal or what. Sa akin lang, is makinig lang ako bukas kung ano mga motion na magsipaglabasan. I am ready to support the side na
pinapaniwalaan ko na tama. At yung side yan, sumunod sa order ng Supreme Court. Yan yung aking stand. Sundin ang Supreme Court. Otherwise, ano mangyari sa atin dito? At sa tingin niyo, sir, majority ng mga senador yun ang stand. Ha? Kasi sabi ni 20 na daw. Jingo Estrada, 19 to 20 senators. Well, sa nakikita ko nakikita. I'm not speaking for any behalf of them. Pero nakikita ko marami ang gustong sumunod sa order ng Supreme Court. Sir, kung open po kayo na hindi pa kayo bukas mag-decide dahil po may motion for reconsideration. Depende yan sa mga argumento na maglabasan bukas. As I've said, Ano kaya ito? Ano kaya yung masasabi ni Tamba dito? Di ba ang tapang-tapang nagsalita nakaraan at may pagbabanta pa di umano siyang binanggit dyan, pero hindi nagpatinag ang Supreme Court. Talagang pinanindigan yung desisyon nila. Eh, sasabihan ba naman na impeachable kayo? Eh, paano ma-impeach yan? Eh, kung tama naman yung ginagawa ng Supreme Court at hindi naman mai-impeach sila dahil sa desisyon nila. Eh, kung may basihan naman, eh, kayo talaga, tamba, iiyak na. Ito si Gabriel Lorna, sabi niya, tigas kasi ng ulo. Supreme Court na ang nagdesisyon. Gusto pa ipabago. Gusto yung sa kanila ang masunod. Eh, siyempre, baka naman excited talaga sila na ma-impeach si BP Sara. Sabi ni Miko Santos, inaantay ko yung sagot ng tatlo. Maingay na kinasuhan ng indirect contempt. Kung matapang pa din ba? O, tahimik ngayong buong araw na to. Kanina pa, inilabas po yung galing sa Supreme Court na may inilabas po na sagutin daw nila. Eh, tahimik pa ngayon. Sabi ni Jimmy Biseda, mahirap po intindihin ang immediately executory ninyo. O, tanong niya, mahirap pa yun intindihin, ha? Kailangan ng Sabi ni Bri Olia, gumuho naman ang dream ni Risa, ni Bam, ni Kiko at yung mga taga-Wambol University. Ay, ito po yung senador na nagpipirma para ituloy yung impeachment. Nako po, wawa naman. Paano yan? Ipipilit nyo pa rin ba? Ay, may desisyon na nga sa korte. Eh, meron na ngang nilabag. Ano pa yung ipipilit nyo dyan? Eh, kung talagang meron kayong malakas na ebidensya, eh, di hintayin nyo yung February. Pwede naman, di ba? Ang pinag-usapan kasi ngayon, bakit kailangan agad-agad kung meron namang paglabag at hindi naman mawawala yung pagkakataon nyo na nagkaroon ng impeachment trial, hintay lang kayo. Di ba? Kasi sa loob pala ng isang taon, hindi pwedeng ilang impeachment ang gagawin nyo. BP Sara, meron pa naman. May panahon pa. Ang tanong ko kasi dito, pwede naman kung meron talaga silang ebidensya, pwede naman sa 2026, anong petsa na ngayon? Di ba, ilang buwan na lang, pwede silang maghain ulit ng impeachment complaint. Bakit pinipilit nila ito ngayon? Eh, para sa susunod, kung gagawin nila yan, hindi alam na nila. Kailangan maayos o tamang proseso para hindi ma-dismiss. Di ba? Para tuloy-tuloy. Bakit ngayon pinipilit pa rin? Anong meron? Meron bang gustong pumalit kay BP Sara? Kung meron man, sino siya? Alam nyo ba? Ay comment tayo dyan ha. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.